Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Maria Cristina Sukgang o mas kilalang Tina. Nagmula po sa The Sanctuary Church Community Fellowship International. Malugod ko po kayong tinatanggap sa ating morning tilaok. Isang panibagong araw na naman na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Isang panibagong pagkakataon upang maranasan po natin ang kanyang kabutihan, katapatan at walang hanggang pag-ibig. Bago po tayo magsimula sa ating devotion, ngayong umaga, hinihikayat ko po kayo na samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa pag-iingat at paglalaan at katapatan ng aming buhay. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang maunawaan po namin ang salita. Turuan niyo po kaming purihin ka sa lahat ng panahon at anuman po ang aming pagdadaanan. Ngayon lamang po, in Jesus' name we pray, Amen. Prayer focus po natin. Pray that thanksgiving will overflowing as we recognize God's greatness in all things. Scripture reading po natin sa Psalms 34 verse 1. Psalms 34 verse 1 ESV po. I will bless the Lord that all times His praise shall continually be in my mouth. Sa bawat araw ng ating ginuguhol, may mga pagkakataon po tayo na madali tayong magpasalamat sa Diyos, lalo na kapag maayos ang takbo ng ating buhay at natatanggap natin ang ating biyaya sa ating mga hinihiling. Pero mayroon din tayo sa ating buhay na dumadaan tayo sa mga pagsubok na mabibigat na hindi natin maunawaan. Pero sa gitna ng ito, sa verse po natin ay pinapaalala na ang pagpuri sa Diyos ay hindi lamang para sa mga gandang pagkakataon, kundi para sa ating kundi para sa lahat ng panahon. Dito sa verse na to ay pinakita ni David na ang tunay na pagsamba at pagpapasalamat ay hindi nakabatay sa ating nararamdaman o sitwasyon, kundi katapatan at kabutihan sa ating Panginoon. Kapag kilala natin ang ating Panginoon sa bawat yugto ng ating buhay ay mamuhay ng may pusong puno-puno ng pagpuri at pagpapasalamat sa Kanya. Kaya kapatid, tandaan po natin ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Ang Kanyang pag-ibig ay katapatan at biyaya ay hindi nagbabago na ang kahit anumang pagdadaanan mo o na ating lahat. Kaya kung kaya natin magpasalamat sa panahon na nahihirapan tayo, ay matuto tayong magtiwala at magpuri sa panahon ng pagsubok. Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong nakatuon sa kabutihan ng Diyos kaysa sa pabigat ng ating sitwasyon. May four pointers ako dito. Una, purihin natin ang Diyos sa lahat ng panahon. Sinabi ni David sa verse na to na purihin natin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Hindi niya sinabi na purihin lamang kapag maayos ang lahat ng ating buhay, kundi sa tunay na buhay ay sinulat niya ay matindi ang kanyang pagsubok, pero pinapaalala sa atin ang pagpuri sa Diyos ay hindi nakabatay sa mahirap na sitwasyon, kundi ito yung kanyang katangian. Ang ating kalagayan ay maaari magbago
pero ang Diyos ay nanatiling mapagmahal at kailanman. Ang tunay na pagpuri ay isang desisyon ng puso, ay isang pagpili na magtiwala sa Diyos kahit na mahirap na sitwasyon o kahit na hindi natin maintindihan, pero may Diyos tayo na patuloy na lumalaban sa atin. Maaaring may mga panahon na tila'y mabigat ang sitwasyon mo, kapatid, ay ipagkatiwala mo sa Diyos. Pero sa gitna ng ito ay may matatanggap ka na pag-asa nagmumula sa Kanya. Kapag pinili mo magpuri sa gitna ng pagsubok, ay pinapakita ng mas malaki ang iyong pagkatiwala sa Diyos kaysa sa iyong hinaharap na sitwasyon. Maaaring hindi agad magbago ang ating kalagayan, pero binabago ng Diyos ang ating puso na magkaroon tayo ng lakas, kapayapaan at pag-asa. Pangalawa, ang pagpapasalamat ay nagbabago sa ating pananaw. Kapag tayo ay nakatuon lamang sa ating mga problema at kakulangan, ay madali tayong pinanghihinaan ng loob o nawawalan tayo ng pag-asa. Pero ang pusong marunong magpasalamat ay nakatuon at makikita natin ang kabutihan ng Diyos kapag sa gitna ng mga hamon sa buhay. Ang pagpapasalamat ay hindi pagwawalan ng bahala sa mga sa ating mga pinagdadaanan. Sa halip ito ay pagdakila o pagkilala ay kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kapag tayo ay magpapasalamat, mas nakikita natin ang biyaya. Madalas nating hindi napapansin ang panibagong araw-araw, pero may kabutihan, kalusugan sa ating pamilya, mga kaibigan ay patuloy na gumagabay sa ating Panginoon. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madali tayong matuon sa mga bagay na wala tayo o sa mga pangarap na hindi natin nakakamit. Pero kapag nasimulan po natin ang ating pagpapala, ay napapalitan ng kapayapaan ng ating pagpapaalala. Maglaan po tayo sa bawat araw upang pasalamatan ang Diyos sa kanyang mga biyaya, gayunpaman ito ay kaliit sa ating paningin. Pero ang pusong magpapasalamat ay puso na may kapayapaan at pag-asa. Habang patuloy tayo nagpapasalamat, mas lalo natin nakikita ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pangatlo ay pagpuri ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. Sa tuwing nagpupuri tayo sa Diyos ay naaalala natin ang kanyang mga pangako at kabutihan at katapatan sa ating buhay. Ang pagpuri ay hindi lamang sa pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos. Ito rin ay paraan upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kapag pinuri natin ang Diyos, nilalapit natin ang ating focus mula sa mga problema ng ating dinadaanan patungo sa kanyang kapangyarihan. Ang pagpuri ay nagpapalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos noon, ay siya rin ang Diyos na kumikilos sa ating buhay. Sa mga sandaling ito na wag natin hayaan na manalig ang ating mga pag-alala. Sa halip na lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin, magbasa tayo ng mga salita niya at papurihin natin siya. Habang ginagawa natin to, unting-unti nga na pinapalitan ang ating mga takot at may kapayapaan sa ating puso. Maaring hindi natin nakikita ang sagot sa panalangin natin, pero matitiyak ang kanyang
kanyang kilos sa Panginoon sa ating buhay na kakabuti natin at darating din yon sa tama. Pang-apat, ang buhay na puno ng papuri ay nagiging patotoo sa iba. Ang ating mga salita, kilos at pananaw sa buhay ay may malaking impluwensya sa mga taong nakapaligid sa atin. Kapag nakikita natin ang iba na ating patuloy na pagpuri at magpapasalamat sa Diyos ay sa kabila ng ating mga pagsubok ay nagiging buhay tayo na patotoo sa kanyang kabutihan at katapatan. Hindi kailangan maging perpekto ang ating buhay upang maging inspirasyon sa iba. Madalas ang ating katapatan sa Diyos ay sa gitna ng mga hamon ng higit na nakakaantig sa kanyang puso. Kapag kapag ang simpleng pagpapahayag ng pagpapasalamat na may pagpuri sa Diyos ay maaaring maging daan upang makilala rin natin siya. Hayaan natin makita ang mga tao na iyong buhay ay kapayapaan at kagalakan na may pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Conclusion po, mga kapatid, sa ating verse na to ay malinaw na matutunan po natin ang pagpuri sa ating Panginoon ay hindi lamang ginagawa kapag maayos ang ating buhay. Sinabi nga po ni David, purihin natin ang ating Panginoon sa lahat ng pagpuri sa Kanya, patuloy na nasabi ng ating labi. Pinapakita nito ang tunay na pagpuri sa isang desisyon mula sa pagpili at pagtiwala sa ating Panginoon. Anumang ating pagdadaanan na problema ay ang solusyon ay ang ating Panginoon. Siya ay ating kanlungan at lakas at may pag-asa sa bawat yugto ng ating buhay, sa bawat biyaya ng ating natatanggap at sa bawat hamon ng ating kinakarap. Alalahanin po natin ang Diyos ay may karapatan dapat nating purihin sa lahat ng ating panahon. Naway maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ang pagpuri sa Diyos sa ating mga salita, pag-uugali at pagtuon sa kapwa upang maging buhay ang ating maging patotoo sa kanyang kabutihan at katapatan. Samahan niyo po ako sa panguli na panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagmamahal. Marami pong salamat sa pagpapaalala sa amin na karapat-dapat na purihin sa lahat ng panahon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng pagkakataon. Mas nakatuon kami sa mga problema kaysa sa iyong kabutihan at katapatan. Turuan niyo po kami na magkaroon ng pusong may pagpapasalamat at patuloy na nagpupuri sa iyo anuman aming pagdadaanan. Kami ay dumadaan sa mga pagsubok. Bigyan niyo po kami ng lakas upang magtiwala sa iyo. Kapag kami ay nagtatagumpay, tulungan niyo po kami manatiling magpakumbaba at kilalanin namin ang lahat ng mga mabuting bagay ay nagmumula sa iyo. Naway itong verse na to ay isang papaalala po sa amin. Gawin niyo po kaming daluyan ng pag-ibig na may kapayapaan at pag-asa upang sa pamamagitan ng aming pamumuhay ay mas marami pa kaming makikilala at magtitiwala sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.